That's good. That's fine. That's good. Praise God. Una po sa lahat, gusto kong pasalamat sa pagkakataon na nasa akong parang comfort, di ba? Na nagpupunta si Panginoon na yung bang feeling of talagang pahigpit yung heart. Kasi pagpupunta sa Pilipinas, yung ba, hindi natin masyadong kilala yung mga kasama natin na pupuli. And iba po yung intensity ng pagpupuli sa Panginoon pagka kilala po natin na natin po mga kasama na pupuli. And I thank God sa pagkakataon na ginamit dito kami makarating sa ating mga GMPI church na kaya nga po we encourage everyone kapag-ibigay po ay nakabakasyon kung alin po yung GMPI church na malapit sa inyo, bisitahin po natin kasi nai-encourage po yung ating po mga kapatiran. And in a way, hindi lamang po tayo pang mag-bless them o financially, but also yung encourage sila na somebody from Kuwait is really praying for them. And nagpapasalamat po tayo sa Panginoon na marami pong GMPI churches tayo all over the Philippines na pwede po natin bisitahin. So sa umaga po ito, meron po tayong bagong magka-connection ng HDMI. Ano po ito, first try, and paano naman maayos. Maayos. And yun, nakaka-excite po. Sabi nga ako ni Pastor Oka, nakaka-excite na marinig yung mensahe ng bawat isa. And this morning, I am so glad na meron po tayong devotion na ginagawa para sa mga magtatayo, sa worship, sa tanuring, sa PST, sa sounding. Meron pong devotion. Napaka-importante po na handa po tayo sa ating pong gagawin pupuri para po nakahanda po ating pong puso na tumanggap ng blessing magkaling po sa Panginoon. So, ngayon pong month ay nandun po tayo sa theme na Hearing the Voice of God. So, when talking about hearing the voice of God, na nakakapanood po ba kayo ng The Voice? Sino po nanonood ng The Voice? Pilipinas, di ba? Si Coach Sarah G, si Coach Bango, si Coach Martin. Nawala na pala si Coach Leia, si Leia Paltana. So, ang ibig ko sabihin, The Voice. Sino po bang voice ang ating mga narinig sa araw-araw? Ito po ba ay ating basis na parang naka-megaphone? Talagang lagi tayong pinagsasabihan. Pwede rin naman po naman si Mister na siya po ang medyo sila kung maraming sinasabi. Kung tayo po ay mga anak, pwede rin po yung ating mga magulang. Minsan, marukurente na tayo sa boses na lagi nilang, lagi tayong pumupuna, lagi tayong mga 24 hours na naka-broadcast na lagi tayong narinig. Pwede rin naman po yung mga boss natin, di ba? Alam ko na random natin ito sa ating pong trabaho. Parang nawala ka ng 10 seconds nasaan na? Mga hinahanap agad tayo na lagi tayong inuutusan, lagi tayong pinupunan. Pwede rin naman po yung mga boses na narinig natin ay yung po mga si Aling Marites, na kapitbahay, na kumbaga parang bubuyog na labi na lang may sinasabi. Ano po kaya ang, sabi dito, ano kaya ang mga paniniwalaan natin sinasabi nila patungkol sa atin? Kasi parang naging routine or naging libangan nila yung pag-usapan yung buhay ng may buhay. So, ano po yung dating sa atin, yung mga narinig po natin maaaring po na, utos, or ano mo comment, ano po yung gusto nating maintindihan. So, notice we are talking about the voice, hearing God in a noisy world. Talagang iingay sa mundo, kaliwat kanan yung magbibigay sa iyo ng uncertainty na ano kaya ang mayayari bukas. Nandito po kaya ako sa Kuwait after a year, di ba? Ano ba yung pininiwalaan natin na kaya nating magawa sa tulong ng Panginoon?
So, may mga pagkakataon po na minsan hindi ang problema ay yung sa mga kapaligiran natin. Minsan ang problema ay sa atin. Paano natin nare-receive yung mga comment, yung mga sinasabi tungkol po sa atin. And we are called to test the spirits and discern and recognize the voice of God when He speaks to us. So sa umaga pong ito, basahin po muna natin yung ating pong verse na para po sa pag-usap po natin. 1 John 4, 1 John 4:1, basahin po natin, ready? Dear friends, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God. Because many false prophets have gone out into the world. Sabi nga po sa mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat nagsasabing nasa kanila ang espiritu. Sa halip, subukan ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang espiritu nasa kanila. Sapagkat marami ng huwad na propeta sa mundo ito. So marami pong mga influence talaga dito sa mundo ito na sa social media. Ito yung trend, ito yung uso, ito yung babagi sa'yo. Ano po ba yung mga espiritu na bumabalot doon? Kaya ako sabi dito, the Bible says, test it. We must learn to distinguish God's voice. So today, I want to share with you 5 powerful ways how God speaks to us and 5 ways you can use to test an impression or a thought if it's really from God. So they form a filter and they are all interrelated. So, yung pong 5 sinasabi ko na 5 ways, powerful ways God speaks to us. Yung una, God can speak through the Bible. So, understood naman po yun. God can speak through circumstances. God can speak through dreams and visions. God can speak through people. And God can speak through our thoughts. So, yung una, ano ba yung God can speak through the Bible? Nakikipag-usap ang Panginoon sa atin sa pamamagitan po ng Biblia o ng kanyang mga salita. Pag sinabi pong Word of God, ito po madalas natin naiisip. Sabi po sa 2 Timothy 3:16, sabay-sabay po natin basahin. All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. So, as we all know, we talk to God when we pray, and God talks to us when we read the Bible. So, sa tagal po, ito sinasabi, ang lahat ng kasulatan na kinasihan ng Diyos at kapakita na sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway, sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. So, isa-isayin po natin yung gamit, usefulness po ng salita ng Panginoon. So, teaching. Ito po yung muna. Scripture is profitable or useful for teaching, pagtuturo ng katotohanan. It is to be used to instruct people to know God better. Teaching, ano po yung mga pwede natin matutunan sa salita ng Panginoon. So, that is what we believe about God. Ano yung kayang magawa sa atin ng Panginoon? His written revelation, the Bible, and His ultimate revelation, His Son, will define how you live your life. Kung gaano kalaki ang Panginoon sa buhay po natin, yun po yung itinuturo sa atin ng salita ng Panginoon. So, meron pong tanong dito, are some teachings in the Bible more fundamental than others? Ito pong teaching ng Bible ay more fundamentals, kumaga foundational. Sabi po dito, you say there are some teachings in the Bible that are more fundamental than others. What do you mean? Sabi ko ni Jim George, obviously many doctrines that deals with salvation must be seen as foundational. The Reformation was based on this fundamental doctrine of salvation by grace alone. Diba? Ang Biblia lamang ang nagsasabi, sabi nga po yun sa Ephesians 2:8 and 9, for it is by grace you have been saved through faith. It is not of yourself, it is a gift of God. So that, not by works, so that no one should boast. So, yun po una, ang gamit ng Biblia or sa talagang teaching. Yun po pangalawa, rebuking. It is profitable for reproof or rebuke sa pagsasanay, pagsaway sa kamalian. The idea of exposing
or pointing out sin as it is written in the Big Ten. Diba? Nire-review tayo pagka tayo ay, diba, yung unang commandment. You shall love the Lord your God. You should worship the Lord your God alone siya lamang, di ba? So yung pong Big Ten will, kumbaga ito pa yung sinuway natin, i-review po tayo nito. Sabi nga po sa Proverbs 27, talking about review, better is often rebuked than hidden love. Diba? Mas maganda po na tinuturo talaga tayo ng Biblia kung alin yung dapat itama sa atin. And then yung pong pangatlo, correcting sa pagtutuwid sa likong gawain. Scripture both points out sin and offers a solution to it. So tinuturo tayo sa mali na ginagawa and yung solusyon na dapat po natin gawin. So how do you correct a person in the Bible? Sabi po dito, correction must be done in love. Pag tayo po ay mayroong gustong ibaguhin sa atin kung mga yung salagang ng ating mga anak. Kung hindi yung pagmamahal talaga na syempre pag may gusto sila, pag may represent na request, ibinibigay natin. Especially kung yun ay makakatulong sa kanila. So, yung mga quality time, di ba? Ano ba yung mga 5 love languages, di ba? Quality time, physical touch, words of affirmation, acts of service, and giving gifts. So ito po yung mga dapat po nating ibinibigay para meron man tayong i-correct, sabihin puno yung gasolina para hindi tayo maging ma-reject. Yun po ang pinakasumunod when we are correcting somebody. So ito po yung use ng atin pong banal na kasulatan. And then yung pong pang-apat is training in righteousness. So sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Sa buhay po ng isang Kristiyano, talagang yung righteousness, kailangan po tin-train natin. Hindi po ito, kumbaga, laging nandyan. It is a choice. Kailangan po, we are living in righteousness. Sabi nga po dito, what does the Bible say about training us in righteousness? He says that the Scripture ultimately have a view training us in righteousness. We actually uses the word that really means child training. Kung kahit mga may edad na, di ba? Kaya minsan nawawala sa parang wish mo na dapat itong ginagawa nila. And sa pag-aaral po natin ng banal na kasulatan, ito po yung mag-gagay sa atin para we will live in godly life. So, ang isa pa pong verse natin sa God can speak through the Bible ay sa Hebrews 4:12. Basahin po natin. For the word of God is alive and active, sharper than a double-edged sword. It penetrates even dividing soul and spirit, joints and marrow. It digests the thoughts and attitudes of the heart. So, ito po yung atin pong kailangan as God speaks to us through the Bible, pamuhay po natin. Hindi naman po ito kailangan na head knowledge. Kasi malaking bagay po na katulong natin ng Panginoon, especially in our weaknesses. Di po ba? So tuloy po tayo sa pangalawa. God can speak through circumstances. Dito po sa picture na nunotice po dito si Jonah. Nakatingin po siya sa land of Nineveh. Nung na-preach niya na po yung sabi ng Panginoon, di ba, i-share niya yung mabuting balita dahil nakarating na sa Panginoon yung kanilang wickedness. In 40 days, this place will be overthrown. Yun yung sinasabi niya, all throughout Nineveh. And bago po siya makarating sa sitwasyon na yan, sabi po sa Jonah 1-4, ano lang po natin, istorya natin. So unang verse pa lang, unang mga verses, nandoon na inutusan na yung Panginoon si Jonah. You go to the land of Nineveh, pangalan mo yung mabuting balita sa pakita ito. Pero ang ginawa ni Jonah, instead na sumunod kaya ito papuntang Nineveh, sa kabila siya ng direksyon na punta sa Tarshish. And alam natin na sumakay siya sa bangka, nagka-storm, tapos nagkaroon ng cast ng lots, and siya yung what is the Lord telling me through these circumstances? Yung pangalawang tanong, what is the Lord telling me through these circumstances? Yun po yun.
So, tatanungin natin, Lord, bakit hindi ako napupromote sa aking trabaho? Bakit parang instead na napupromote ako, nadidemote ako? Meron ako sigurong ginagawa, sinasabi, nagiging desisyon na hindi ka lugod-lugod sa'yo. So, and sa mga susunod kung paano nagsasalita ka nyo sa atin, maintindihan natin bakit tayo nandun sa mga sitwasyon na naman. Yung po pangatlo, God can speak through dreams and visions. Sabi po sa Acts 2:17, basahin po natin. In the last days, God says, I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your young men will see visions. Your old men will dream dreams. Saan po kayo dito? Kayo yung nakakakita ng vision? Dahil kayo yung mga bata? O kayo yung nakakita ng panaginip? Dahil kayo yung mga matatanda? So, in any case po, ang Panginoon nakikipag-usap sa atin sa dreams and visions. Ano po yung mga example natin dito? Si Joseph, di ba? Yung kasama ni Mary. Nung balita niya na buntis si Mary, baka nagkaroon siya ng panaginip na huwag mong ibalayan si Mary dahil yung kung sila kukunan niya ay Diyos. So, ano pa ba yung mga panaginip natin? But before we go to some further dreams, kinuha po ni Luke itong verse na ito sa Joel 2:28. Pareho din pong version, pareho din po yung wordings. Afterwards, I will pour out my spirit on all people, your sons and daughters will prophesy, your young men will dream dreams, and your young men will see visions. So, isa pong maalala po nating dreams o yung vision, yung po kay Paul, yung nangyari kay Paul. Nung siya po napunta ng Damascus, nag-persecute siya ng mga Christians, and napakita po sa kanya ng yung vision ng Panginoon through bright light, di ba? And then, alam naman natin yung istorya na through that experience na convert po si Paul. And then, kaya po marami pong mga dreams. Ano ba yung mga dreams? Sabi po dito, yung dreams po ni Solomon na in-offer siya ng Panginoon na ano yung gusto mo? Diba? Ang sinabi ni Solomon, hindi siya namili ng habang buhay, kayamanan, o kaya patayin yung kanyang mga enemies. Ang pinili niya ay bigyan niyo ako ng wisdom para mag-govern ang God's people and discern good and evil. So, ano pa ba yung mga dreams natin na pwede natin i-relate? Yung dreams po, vision ni Peter, na nung pinuntahan siya ng mga tauhan ni Cornelius, di ba? Yun naman po na nireceive niya yung mga tauhan niya and then sumama siya doon na i-preach po yung gospel sa bahay ng Cornelius. So, marami po tayo mga dreams and visions na makita po natin sa Bible. And what is this telling us? Maaaring meron tayong paulit-ulit na sinasabi sa atin ng Panginoon sa atin po mga panaginip. Napapanaginipan natin na sa snow ako nagtatrabaho. Diba? Bakit ako nasa kulit? Something is there na maaaring yung giftings mo ay hindi mo nagagawa o hindi mo napapractice at your current situation. Kumbaga pagkapaulit-ulit yung talagang gabi-gabi na araw-araw ko ng Panginoon, nag-ski ako. Parang kailangan yun yata ang magiging environment ko. Hindi ko sinasabi na alisin nyo sa inyo yung trabaho. Kung hindi nyo nagagamit yung full potential nyo, maybe there's something the Lord is asking you to do. The Lord is telling you to find another job. O kaya naghahanap kayo ng mapapangasawa na pero lagi nakikita sa kayo picture, lagi na nagpapapasayo yung mukha. Siguro talaga ito ang binigay ng Panginoon sa inyo. Diba?
So, sa mga dalaga binata natin, kumbaga yung pagka nakita yung nakakatalim yun, talagang iba yung tibok ng puso ay siguro ito na, Lord, mag-schedule po kami ng Bible study. Pag-pray ko po siya. So, yan po yung mga tama po ba yung i-explain ano ko? Dreams and visions. So, meron pong gagamitin ng Panginoon para po tayo maramdaman natin na nakikipag-usap po ang Panginoon sa atin. And then yung po pang-apat, sa God can speak through people. Sabi po sa Hebrews 3:13, basahin po natin. But encourage one another daily, as long as it's called daily, so that none of you will be hardened by sin's deceitfulness. So, yun po yung kabuuan ng mga people around you. Nakipag-usap ang Panginoon sa atin sa pamamagitan ng ibang tao, even yung godly people, maka-Diyos ng mga tao. Sabi nga po sa Tagalog, sa halip, magpaalalahanan kayo araw-araw habang ang panahon ay tinatawag na ngayon upang walang sino mang madaya sa inyo ng kasalanan at sa gayoy maging matigas ang puso. So, daily, ano ba yung gusto nating maintindihan dito? Nagagamit po ang Panginoon ng mga tao na para tayo ay may guide. Especially yung mga pastor natin, yung mga servant leaders natin. Ito po yung mga tao na nakakakita kung ano yung sitwasyon natin. And they will be used by God para tayo ay mailagay sa tamang pong kalagayan natin. So, sino po sa isip nyo yung kumbaga parating nagpapaalala sa inyo na kayo ay dapat ganito ang ginagawa, dapat lagi pong kumbaga in tune tayo sa Panginoon. Lahat po ng concerns natin sa buhay natin, very important na kasama natin ang people of God para tayo ay patuloy na gamitin sa gawain ng Panginoon. So, yung po panglima, and sabi po dito, God can speak through our thoughts. Verse po natin dito sa Amos 4:13, sabi po dito, He who forms the mountains, who creates the winds, and who reveals His thoughts to mankind, who turns down the darkness and treads on the heights of the earth, the Lord God Almighty is His name. So mag-focus po tayo sa sinasabi dito, reveal His thoughts to mankind. Gusto kong i-emphasize dito, what do you believe God says about you? Importante po ito na ano ba yung sinasabi natin sa sarili natin na sinasabi ng Panginoon. Am I saying that I am a child of God? Am I saying that I am fearfully and wonderfully made? Ano man ang itsura natin? I am more than a conqueror in Christ. I can do all things through Christ who gives me strength. Kasi ito yung alam ko na sinasabi ng Panginoon na kaya kakaliwa ko, may status, di ba? Ano man yung sinasabi ng iba? What am I thinking of myself? Or ito yung sinasabi natin, what do you believe the word or Satan is saying about you? That I cannot be successful? That I cannot be an achiever? That I am helpless? That I have no control? I am probably going to get sick? Nothing good ever happens to me. So I'm afraid I can't do this. So pagka po discouraged, disappointed tayo sa mga accomplishments natin, sa mga achievements natin, ito ba yung kalooban ng Panginoon sa atin? Kaya nga po, God can speak through our thoughts. Kaya importante na nag-aaral tayo ng kanyang mga salita, sapagkat sa kanyang mga salita, yung po mga weakness natin, pag binigyan natin sa Panginoon, gagawin po sumunod. Kaya ito papuntang Nineveh, sa kabila siya ng direksyon nagpunta sa Tarshish. And alam natin na sumakay siya sa bangka, nagka-storm, tapos nagkaroon ng cast ng lots, and siya yung nasisi. And then, itinapon siya sa dagat. Tapos matapos sa dagat, inutusan na Panginoon na lulukin. O yung si Jonah, and nag-stay siya ng 3 days and 3 nights dun sa loob ng
malaking stock. And then, nung nagsisi siya, Panginoon, sundin ko na yung kalooban mo, inilwasan mo siya kung sa niyo. So, what I'm trying to say here, God can speak through circumstances. Ano ba yung mga circumstances na kinapapalooban natin dahil meron tayong choice na ginawa na may sinasabi ang Panginoon sa atin na gawin natin ito. So, ang dalawang questions na dapat pa natin tanungin, what's happening in my life right now? What is the Lord telling me through these circumstances? Yung pangalawang tanong, what is the Lord telling me through these circumstances? Yun po yun. So, tatanungin natin, Lord, bakit hindi ako napopromote sa aking trabaho? Bakit parang instead na napopromote ako, nadidemote ako? Meron ako siguro ginagawa, sinasabi, naging desisyon na hindi kalugod-lugod sa'yo. So, and sa mga susunod kung paano nagsasalita pa yun sa atin, maintindihan natin bakit tayo nandun sa mga sitwasyon na naman. Yung po pangatlo, God can speak through dreams and visions. Sabi po sa Acts 2:17, basahin po natin. In the last days, God says, I will pour out my spirit in all people. Your sons and daughters will prophesy. Your young men will see visions. Your old men will dream dreams. Saan po kayo dito? Kayo ba yung nakakakita ng vision? Dahil kayo yung mga bata. O kayo yung nakakita ng panaginip? Dahil kayo yung mga matatanda. So, in any case po, ang Panginoon nakikipag-usap sa atin sa dreams and visions. Ano po yung mga example natin dito? Si Joseph, di ba? Yung kasama ni Mary. Nung balitaan niya na nabuntis si Mary, nagkaroon siya ng panaginip na wag mong hiwalayan si Mary dahil yung kung siya nasa sinapupunan niya ay anak ng Diyos. So, ano po ba yung mga panaginip natin? But before we go to some further dreams, kinuha po ni Luke itong verse na ito sa Joel 2:28. Pareho din pong version, pareho din po yung wordings. Afterwards, I will pour out my spirit on all people, your sons and daughters will prophesy. Your young men will dream dreams, and your young men will see visions. So, isa pong maalala po nating dreams o yung vision, yung po kay Paul, nangyari kay Paul. Nung siya po napunta ng Damascus, nag-persecute siya ng mga Christians, and napakita po sa kanya ng yung vision ng Panginoon through bright light, di ba? And then, alam naman natin kung istorya na through that experience na convert po si Paul. And then, kaya po marami pong mga dreams. Ano ba yung mga dreams? Sabi po dito, yung dreams po ni Solomon na in-offer siya ng Panginoon na ano yung gusto mo. Diba? Ang sinasabi ni Solomon, hindi siya namili ng habang buhay, kayamanan, o kaya ng patayin ng kanyang mga enemies. Ang pinili niya ay bigyan niyo po ako ng wisdom para mag-govern ang God's people and discern good and evil. So, ano pa ba yung mga dreams natin na pwede natin i-relate? Yung dreams po, vision ni Peter, na nung pinuntahan siya ng mga tauhan ni Cornelius, di ba? Yun naman po na nilisip niya yung mga tauhan niya, and then sumama siya doon na i-preach po yung gospel sa bahay ng Cornelius. So, marami pa po tayong mga dreams and visions na makita po natin sa Bible. And what is this telling us? Maaaring meron tayong paulit-ulit na sinasabi sa atin ng Panginoon sa atin po mga panaginip. Napapanaginipan natin na sa snow ako nagtatrabaho. Diba? Bakit ako nasa Kuwait? Something is there na maaaring yung giftings mo ay hindi mo nagagawa
or hindi mo napapractice at your current situation. Kumbaga pagka paulit-ulit yung talagang gabi-gabi, hinaraw-araw ko ng Panginoon, nag-ski ako. Diba? Parang kailangan yun yata maging environment ko. Hindi ko sinasabi na alisan nyo yung trabaho nyo. Kung hindi nyo nagagamit yung full potential nyo, maybe there's something the Lord is asking you to do. The Lord is telling you to find another job. O kaya naghahanap kayo ng mga pangasawa na meron laging nakikita sa kayong picture. Lagi na lang nagpapapa sa iyo yung mukha. Siguro talaga ito ang binigyan ng Panginoon sa inyo. Diba? So, sa mga dalaga dinatan natin, kumbaga yung pagka nakita nyo lang katabi nyo, talagang iba yung tibok ng puso. Kaya siguro ito na, Lord, mag-schedule po kami ng Bible study para magpapalagay po kami. Pag-pray ko po siya. So, yan po yung mga tama po ba yung i-explain na ano ko? Dreams and visions. So, meron pong gagamitin ng Panginoon para po tayo maramdaman natin na nakikipag-usap po ang Panginoon sa atin. And then yung po pang-apat, sa God can speak through people. Sabi po sa Hebrews 3:13. Pasahin po natin. But encourage one another daily, as long as it is called daily, so that none of you will be hardened by sin's deceitfulness. So, yun po yung kabuuan ng mga people around you. Nakipag-usap ang Panginoon sa atin sa pamamagitan ng ibang tao, even yung pong godly people, baka Diyos ng mga tao. Sabi nga po sa Tagalog, sa halip, magpaalalahanan kayo araw-araw habang panahon ay tinatawag na ngayon upang walang sino mang madaya sa inyo ng kasalanan at sa gayoy maging matigas ang puso. So, daily, ano ba yung gusto nating maintindihan dito? Nagagamit po ang Panginoon ng mga tao na para tayo ay may guide. Especially yung mga pastor natin, yung mga servant leaders natin. Ito po yung mga tao nakakakita kung ano yung sitwasyon natin. And they will be used by God para tayo ay mailagay sa tama kong kalagyan natin. So, sino po sa isip nyo yung kumbaga parating nagpapaalala sa inyo na kayo ay dapat ganito ang ginagawa, dapat lagi pong kumbaga in tune tayo sa Panginoon. Lahat po ng concerns natin sa buhay natin, very important na kasama natin ang people of God para tayo ay patuloy na gamitin sa gawain ng Panginoon. So, yung pong panglima, and sabi po dito, God can speak through our thoughts. Verse po natin dito sa Amos 4:13, sabi po dito, He who forms the mountains, who creates the winds, and who reveals His thoughts to mankind, who turns down the darkness and treads on the heights of the earth, the Lord God Almighty is His name. So mag-focus po tayo sa sinasabi dito, reveal His thoughts to mankind. Gusto ko pong emphasize dito, what do you believe God says about you? Importante po ito na ano ba yung sinasabi natin sa sarili natin na sinasabi ng Panginoon. Am I saying that I am a child of God? Am I saying that I am fearfully and wonderfully made? Ano man ang itsura natin? I am more than a conqueror in Christ. I can do all things through Christ who gives me strength. Kasi ito yung alam ko na sinasabi ng Panginoon na kaya na katayo ako, may status, di ba? Ano man yung sinasabi ng iba? What am I thinking of myself? Or ito yung sinasabi natin, what do you believe the word or Satan is saying about you? That I cannot be successful? That I cannot be an achiever? That I am helpless? That I have no control? I am probably going to get sick? Nothing good ever happens to me. So I'm afraid I can't do this. So pagka po discouraged, disappointed tayo sa mga accomplishments natin, sa mga achievements natin, ito ba yung kalooban ng Panginoon sa atin?
Kaya nga po, God can speak through our thoughts. Kaya importante na nag-aaral tayo ng kanyang mga salita, sapagkat sa kanyang mga salita, yung po mga weakness natin, pag binigyan natin sa Panginoon, gagawin po niyang strength. Kaya nga po yung naalala ko po yung sabi ni Panginoon kay Moses, what is in your hand? Di ba meron siyang tungkod, stick. So from there, nung ginamit na ng Panginoon yun, hindi na yung tungkod ni Moses, yun na yung rod of God. Na sa lahat ng pinupuntahan ni Moses, dala-dala niya yung tungkod. And tayo, sa ating pong katayuan, whatever status we are in, what is in your hand? Ang tanong ng Panginoon. What can you offer me so I can use para pagpalain ka? Kailangan po, sabi nga po, 0 times 1 is 0 pa rin, di ba? 1 times 1 is 1. Na gusto ko pong i-convey na kaya pag-usapan natin 5 powerful ways God speaks to us. And isa po ito na malaking bagay. Ano yung paniniwala natin that we are capable of doing kasama ang Panginoon. So, now that we know how God speaks to us through these 5 points, tuloy po tayo sa 5 ways to test an impression on a thought. Alam natin, narinig na natin yung boses ng Panginoon. Paano natin ngayon i-filter na ito, galing talaga ito sa Panginoon? So yung pong una, does it agree with the Bible? Di ba? Ano man yung mga gusto nating gawing business, gawing pasukan ng trabaho, does it agree with the Bible? So, maayon ba ito sa aking naiisip sa Biblia o salita ng Diyos? God never contradicts His written words. Sabi po dito. Gusto ko pong parang i-emphasize na yung written word po ng Panginoon, hindi po siya magbabago. It is the same yesterday, today, and forever. Kaya nga po pagka meron tayong gustong gawin na kalooban ng Panginoon, for example, pagbibigay sa kanyang iglesia, tithing, hindi ko na ito nag-pray. Dahil ito sinasabi ng Panginoon kailangan ko magpunta sa simbahan every Friday or every Sunday. Hindi ko na ito nag-pray dahil sabihin, ayun yung yung joy mo na kasama ang kapatid na nag-worship. Hindi ko na ito nag-pray na ibahagi ang mabuting balita sa iba. Kasi yun yung mandate natin, to go into all the world and preach the gospel. So, meron pong mga bagay na does it agree with the Bible? Di ba ba? Yung pong mga papasukin natin negosyo, does it agree with the Bible? Lord, gusto ko pa magtayo ng ganito, pero parang bawal sa sa buhay ng isang Kristiyano. So, alam natin na hindi yung kalugod-lugod sa Panginoon. Meron po ako naalala na storya na kwento po ng isang pastor regarding talking about yung pong does it agree with the Bible. Meron daw pong isang mag-asawa, meron pong 11 anak, and then yung lalaki nagkaroon ng unfaithful relationship. So, tinausap ng pastor. Ano nila, member, kumbaga, sa church. So, sa labi ng lalaki na asawa, alam niyo po, pastor, tama naman po yung ginagawa ko eh. Kasi meron po akong pinakahawakan na verse. Ito pong verse na ito ay yung Philippians 4:13. But I can do all things through Christ who gives me strength. Parang ginastify niya yung pagkakaroon niya ng relationship. Dahil I can do all things eh. Through Christ who gives me strength. Mali, di ba? Na assumption na pinapayagan ng Panginoon yung mga ganong gawain. So, ano man yung gusto natin, kailangan ng tanong natin, does it agree with the Bible? Hindi ko pa pala nabigay yung verse. Sabi po dito sa Luke 21:33, Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Yan po yung talagang gusto ng Panginoon na panghawakan natin
Kaya nga po, sabi po sa Psalm, di ba? I have hidden your words in my heart so that I will not sin against you. Ano pa po yung verse natin dito sa Proverbs 12:19? Truth stands the test of time. Kailangan dun tayo sa katotohanan. Ito yung paniniwalaan natin na sinasabi ng Panginoon para sa pamumuhay po natin. Tuloy po tayo sa pangalawa. Second way is to test the impression or thought. Does it make me more like Christ? Ito bang naisip kong ito ay maglalapit sa akin na maging kahalitulan ni Kristo. Yun po yung ultimate goal natin di ba? To be Christ-like. Na kailangan po ay maging kaparehas tayo ng Panginoon. Philippians 2:5 sabi po ito, in your lives, you must think and act like Christ Jesus. Sa trabaho po natin, maraming mga kasama tayo sa trabaho na chill lang, swipe, di ba? Pag habang tayo ay nakatayo na pawis-pawis na tayo, samantalang sila walang pakialam. Ano yung dapat nating, ano kayong gagawin ng Panginoon pagka nandun siya sa ganung sitwasyon? Mahirap, di ba? Gagawa kayo. Sa palagay nyo, isipin nyo, magiging, kung ang Panginoon kaya nandun, kumabaho ka naman. Diba? Ang hirap. Pero, ang sure ako na gusto kong is kailangan po natin ipag-pray. Kasi prayer can do miracles. Diba? Kahit sa anumang sitwasyon, lagi tayong kailangan ma-aim natin na we are doing it for the Lord. And we ultimately, kumbaga ma-express natin yung fruit of the Holy Spirit. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Ipinag-pray po ito. Kumbaga, every time na kailangan yung isang fruit of the Spirit, ipag-pray po natin dahil hindi po natin talaga kaya. Then, susunod po ang verse natin sa 2 Corinthians 10:5. We demolish arguments and every pretension that set itself up against the knowledge of God, and we take captive every thoughts to make it obedient to Christ. So ano man po yung mga kumbaga isinasatabi natin, yung mga hindi makatotohanan, yung mga arguments na against sa knowledge ng Panginoon. Kung hindi, kailangan mag-focus tayo. Ano ba yung acrostic doon, WWJD? What would Jesus do sa mga sitwasyon po natin? So, yung pangalawang test, how to test an impression or a thought, does it make me more like Jesus? Ang huling verse po natin dito sa does it make me more like Jesus? 2 Corinthians 3:18, basahin po natin. And we who will unveil faces all reflects the Lord's glory are being transformed into His likeness with ever-increasing glory. Sabi po sa ibang translation, transform from glory to glory. Diba? Yung dating palasigaw, dati kang palasimangot, complain, by time, the Lord will aalisin niya ng Panginoon yun kung tayo ay patuloy na kakapit sa Kanya. Kaya nga po, importante na lahat po ng ating pong task, lahat po ng ating pong decisions na gagawin, does it make me more like Jesus? And parati po nag-glorify ang Panginoon. So sa pangalo po, does my church family confirm? Kung meron tayong gagawin, di ba? Kilala tayo ng kapatiran. Okay ba sa kanila na ginagawa ko ito? Sumasang-ayon ba ang aking mga kapatid sa iglesia or kapatiran sa naisip ko ito? So, when we become a believer, you did not just get a new relationship with God, your Father, you get a new relationship to other people. Diba? You become a member of God's family, the church. So, bilang mga anak ng Diyos, kumbaga, nakikita natin na sa lahat po ng ginagawa natin, kailangan kasundo ang may approval yung mga kapatid natin. Sabi po sa Ephesians 3:10-11, His intent was to that now
through the church, the manifold wisdom of God should be made known to the ruler and authorities in the heavenly realms. Sabi po sa 11, according to His eternal purpose, which He accomplished in Christ Jesus our Lord. So, God is going to proclaim the truth through His church sa kabuuan ng kanyang iglesia. In other words, our ideas can be tested through the body of Christ. Pagka po may mga kapatiran tayo na nagsasabi sa atin na, uy, dapat hindi ka gumagawa ng ganyan. Uy, dapat hindi yan ang trabaho mo. Uy, dapat ito yung dinadaanan mo daan. So, mag-isip po tayo. Kasi sabi po dito, we are to consult more mature Christians in the church who are grounded in the faith and have more Bible wisdom under their belt than we have. Importante po naman talaga tayong mentor na kinakausap, na nakakakita outside our influence. Para po magsasabi sa atin, meron po kasi mga kaibigan na magsasabi sa atin ng mga gusto lang natin marinig. Di ba? Meron po mga kaibigan na magsasabi sa atin na kahit ito ay masakit, magiging open sila. And we can only find this in the church. Kasi kung nasa labas tayo, okay, good time, kahit napapabayaan mo na yung family mo, okay lang sa kanila dahil nakikinabang sila. But in the group of believers, dito po natin mararamdaman yung pong concern na talagang i-guide tayo sa tamang direksyon. So, ano pa po yung verse natin dito? So, Proverbs 15:22, plans fail for lack of counsel, but with many advisors, they succeed. Di ba? Kaya yung mga plano po natin, i-share lang natin doon sa alam natin na makakatulong sa atin. Hindi po kani-kanino. Kasi maaaring mayroon siyang, kumbaga, i-share natin sa hindi naman na masyadong concern sa atin. Makaka-apekto yung kanyang mga sasabihin and can influence our decision. Especially if it's a lifetime partner, business to na masisimulan, trabaho na papasukin. Kumbaga, i-share po natin sa mga tao na kung saan may concern po sa atin. Para ma-avoid po natin yung mga mistakes. Sabi nga po dito sa Proverbs 11:9, the wisdom of the righteous can save you. Diba? Importante po na talagang ipag-pray natin sa Panginoon kung ano yung dapat mong maging desisyon. And then, last verse po natin sa my church confirm it sa Proverbs 11:14. Sabi po dito, where no counsel is, the people fall. But in the multitude of counselors, there is safety. So, kung meron po tayo gagawing desisyon, mas encouraging or we suggest na talagang may kasama kayo na pray. Lumalapit sa Panginoon para tama tayo sa tamang direction. So yung po pang-apat, is it consistent with how God shaped me? Kumbaga, ano yung mga naging, pag sinabi ko po kasi shape, di ba? Na-share ko na po sa inyo, shape S for spiritual gifts, heart, ability, personality, and experience. So ano po yung talagang tayo, yung the Lord designed us to this specific task. Ano po yung sabi sa Ephesians 2:10? We are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Before this verse, Ephesians 2:8 and 9, di ba nabanggit po natin kanina, yung kung, for it is by grace you have been saved through faith. It is not of yourself, it is a gift of God, not by works, so that no one should boast. Ito po yung kasunod. We are God's workmanship. So after tayo na-save ng Panginoon by grace, hindi mo natatapos doon. Now that we have salvation, we have to do this. Ano yung pag-shape sa atin ng Panginoon? Ano yung gustong ipagawa sa atin ng Panginoon according to our spiritual gifts, according to our heart, our personality, our experience. Diba? Lahat po kasi ito is, from the moment we are born, from the time now, alamin natin kung paano tayo hinubog ng Panginoon.
maaaring may mga masasama tayong ginawa before. But the Lord is, sabi nga po, is a masterpiece. Is a, yung mga masama nating mga nangyari before, it will be used mightily kung tayo po ay magpapagamit sa Kanya. Kung tayo ay kumaga criminal before, magiging effective tayo sa mag-share sa mga criminal ngayon. Dahil alam natin yung sitwasyon ng puso nila dati. Kaya nga po, sa ating pong buhay, alamin natin yung pong design ng Panginoon sa atin. Isa pa pong verse sa Romans 12:6, God has given us, each of us, the ability to do certain things well. So, I am encouraged po talaga na meron tayong devotion. Marami pong ngayong activity ang church na kung saan na-edify na gagamit ang bawat member. Especially din po sa virtual church natin. Kung saan hindi lamang po local yung ating pong ministry. Global. Marami na pong mga kapatiran ng ginagamit. And natitrain na kapag ka po kumbaga umalis kuman po yung mga naiilan na pastors or mga ano natin, mga reverends ay may magtutuloy. Sabihin talagang may mga babies na talagang tinitrain and everyone will di ba, gagamitin tayo ng Panginoon in our small precious ways na makalulugod po sa Panginoon. Sana hindi ko kayo nabubore na dahil monotone po yung boses ko eh. Pero what I'm sharing to you is what the Lord is impressing me na dahil po nung kami po ay nasa Pilipinas, talagang napakahirap mag-share ng salita ng Panginoon. Kumbaga, busy ang mga tao, paano ako hahanap ng pera para sa pagkain ko ngayong araw na to. Diba? Kaya nga po, kung meron po tayong pagkakataon, lalo-lalo na sa ating pamamahal sa buhay, i-share po natin yung kanyang mabuting balita dahil we cannot do it alone. Talagang parati tayong kukulangin, parati tayong may hinahanap, pero sa tulong pa ng Panginoon. And how the Lord shaped us, yun po yung gagamitin ng Panginoon para ma-bless po ang iba sa buhay po natin. And then sa Ephesians 4:11, sabi po ito, some of us have been given special ability as apostles. To others, He has given the gift of being able to preach well. Some have special ability in winning people to Christ, helping them to trust Him as their Savior. And then still others have a gift for caring for God's people as a shepherd, as His sheep, leading and teaching them in the ways of God. So, I believe na each one of us has our own specific giftings. Kailangan po na ipagamit po natin ito sa Panginoon. And I'm sure na ano man po yung mga small efforts na ginagawa po natin sa church, di po ba? Nakikita po ito ng Panginoon and the Lord will always reward us. Hindi man po dito, kumbaga we are saving treasures in heaven para po sa kapurihan po niya. And then tuloy po tayo sa panglima. Do I sense God's peace about it? Sa mga ginagawa ko, sa mga decision ko, do I sense God's peace about it? Pakibasa nga po yung Philippians 6. So, ito po yung memory verse natin, di ba? Don't worry about anything. Do not worry. Di ba? Kaya nga po, binigyan tayo ng Panginoon ng kapayapaan and promise na sa atin na kapag ipinag-pray po natin ito, yung memory verse po natin na don't worry about anything, but in everything,
With thanksgiving, thy prayer and petition, present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. So, sa ating pong sitwasyon ngayon, sa ating pong status sa buhay, sa ating pong trabaho, sa ating pong pamilya sa Pilipinas, do we sense God's peace sa katayuan po natin? Kasi if we don't have God's peace, maaring meron pang pinagagawa sa atin ng Panginoon. Maaring merong kailangan tayong maging hakbang para ma-fulfill yun pong kalooban ng Panginoon sa atin. So, gusto kong i-emphasize dito is God guides. His Spirit is there to give you a sense of calmness and peace about your decision. So ano man po yung mga babalaki natin, mga future plans po natin, we just pray na sana nga po ay bigyan tayo ng Panginoon ng kapayapaan para po mag-pursue yung po kanyang kalooban sa buhay po natin. So, just to summarize yung pong napag-usapan natin itong 5 ways to test an impression or thought. Yung una, does it agree with the Bible? Does it make me more like Christ? Does my church family confirm it? Is it consistent with how God shaped me? Do I sense God's peace about it? So, ano man po yung gagawin nating hakbang, decision, or mga future plans, sana po gamitin natin ito bilang filter kung ito nga po ba ang kalooban ng Panginoon sa buhay po natin. So, bilang conclusion, communication breakdown between us and God can happen because of sin. So, importante po na sin block the channel. You will feel very distant from Him. Sabi po dito, unclog it. How? Confess your sin and tell God you're sorry. Do that and restore your fellowship with God. Remember, it is by grace, not because of your performance. God will come near and speak to you. Ang isa pong kailangan po natin gawin is to really, if we want God to openly use us, talagang meron man tayong ginagawa kasalanan, repent. Kailangan i-boost natin ang ating buhay as a living sacrifice using to God. Kaya po, sa title nga po natin, The Voice, Hearing God in a Noisy World. Sana po hindi tayo na-overwhelm ng mga naririnig natin sa kumbaga sa mundo. Maybe you will agree with me na people often get their belief or yung kanilang mga paniniwala sa social media. Kasi napakarami pong, di ba, yung mga sa TikTok, yung mga magandang gawin pagka nandito ako sa ganitong sitwasyon. Napakaraming influence talaga, mga vloggers, mga content creator. Na kung doon tayo kukuha ng ating paniniwala, will lead us away. And sa salita lang po ng Panginoon, I pray na sana po ay ito po yung magiging standard natin ng pinagkukuhanan po natin ang ating po mga paniniwala. And dito po tayo talaga lalago sa salita po ng Panginoon. So, na-receive niyo po ba ang mensahe ng Panginoon? Amen. So, samahan niyo po ako sa panalangin. Muli po, Lord, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na minsan pa ay nakarinig po kami ng mensahe na mula po sa inyo. Tuloy nga po, Lord, na napakahalaga na kami po ay patuloy na nag-aaral ng iyong mabuting balita. Patuloy na nakikinig, Panginoon, sa mga preachers, evangelists na kung saan alam po namin ang kanila pong mga puso. Patuloy, Panginoon, na sa amin po mga naginig na mensahe. Patuloy po itong
lumago sa iyong puso at magamit po namin sa pang-araw-araw po namin buhay. Hindi po namin kaya mag-isa, Panginoon, kaya patuloy po kaming manalangin sa inyo pang mga pangako that you will never leave us, you will never forsake us, that you will use us mightily kung kayo po ay nasa sa amin, Panginoon. That we can do all things through Christ who gives us strength, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Muli po namin pinakakaloob ang lahat sa lahat, Panginoon, ng mga plano po namin accomplish gawin sa araw pong ito. Sa inyo po namin pinakakaloob ang lahat. Kayo po may taas maluwalhati. So sa po namin panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen.